Alam nyo ba na napakahalaga ng strength and conditioning when it comes to combat sport? In this video, isi-share ko sa inyo kung paano ka mag-formulate ng strength and conditioning training. Napakahalaga ng strength and conditioning training. Mga factor na kino-consider when it comes to strength and conditioning. Kung ginagawa namin to para sa mga beginner. Sa umpisa, we go for a light jogging lang. Siyempre, para mag-synchronize yung paa at saka yung kamay. Same time, para ma-warm up yung mga muscle. I highly recommend na mag-warm up muna before the stretching. So we don't stretch cold muscles. You can set after ng warm up, siyempre, we go for a sprint. Yung mga fast jog lang. Tinatanong ng iba, bakit? Tumaas yung heart rate. Ito kasi yung pinakamagandang paraan para tumaas yung heart rate mo, yung sprints. Siyempre, para maganda yung circulation ng dugo mo. At the same time, a heart is a muscle too. Kaya kailangan mo na siyang i-warm up na gaya ng ganito. Ganitong klase ng training kasi, minimimic din kasi nito yung heart rate when it comes sa ring or pag sumusunto ka. Kahit nakikipag-sparring ka, minimimic niya yung ganong klase ng heart rate. Gawa namin to for 10 seconds lang yung sprint, tapos 5 to 10 reps lang siya. So, depende na sa'yo hanggang mag-adjust yung katawan mo dun sa ginagawa mo. The last set, dyan na namin ginagawa yung burst. So, todo mo na yung pinaka-sprint na kaya mo. Ginagawa din namin to ng mga panahong lumalaban pa kami. Swerte nga sila, naka-treadmill sila. Kami nga lupa lang. Or street lang namin ginagawa at after naman ng sprint na yan. Drops din, light shadow lang. 3 rounds nga lang pala to. Yung first round mo, syempre focus ka on footwork. Tingin mo ako bakit shadow boxing. Ma-warm up din yung upper muscle mo at the same time hindi makapagpahinga yung legs mo or yung calf mo or dahil dun sa ginawa mong sprinting. So this kind of shadow boxing focuses more on footwork. Gawin nyo lang slight lang yung upper body at syempre focuses more on footwork. Napakahalaga ng footwork when it comes to combat sports. Kahit anong combat sports, napakahalaga. Kahit nga basketball, napakahalaga niyan. It will make your lower body synchronizes with your upper body. First 3 minutes, ganyan lang yung pinapagawa ko. More on footwork lang and less punches. On footwork, body movements, head movements, basta more innovation and footworks. Napakagandang starting drill to, especially pag nag-shadow boxing kayo. And then after niya, tingnan second round of shadow boxing focuses more on footworks and syempre incorporate na rin dyan yung pinaka-punching. Round 1 kasi, sinisynchronize yung upper body and syempre yung lower body. And this time naman, synchronizing yung punches and syempre yung pinaka-footwork. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi nagsisynchronize yung paa sa kamay, kaya nagkakaroon sila ng tinatawag na coordination. Kaya nga yung minsan yung iba nahihirapan sila mag-footwork at mag-shadow boxing. Mukhang stiff at hindi siya mukhang fluid. Drill help you na ma-match yung punching mo at syempre yung footwork mo. Sa pinakamahalagang factor, especially kung bago ka pa lang. Syempre after ng round 2 naman yung round 3. Round 3 naman focuses more on footwork and power. Kung papansin nyo, gradual lang. Round 1 lang is footwork. Round 2 naman footwork and punches. And round 3 naman footwork, punches, and syempre speed and power. Supposed to be dapat nakasya yung head, body, footwork, at syempre yung punches nyo. At kasi is makakatulong to create your own rhythm when it comes to burst fire. Tawag na rapid fire. What at it kasi sa iba-iba yung body composition na syempre yung pinaka-skill set. Dahil unti-unti ka matututo ng explosive. Then after, ito ka nagpapabuhat ng weight. Syempre, bago ka matuto magbuhat ng weights, buhatin mo muna yung sarili mo. Syempre, go for a basic tricep dips lang naman. Pakahalaga ng tricep when it comes to punching because tricep is a pushing muscle. Either with your foot hips and back yan yung bibigay ng power sa mga punches mo. Namin actually 3 sets yan. Tricep dips, tapos i-hold mo yung tricep dip, tapos mag-dips ka ulit. Bakit naka-hold? Para magkaroon ng tinatawag na muscle endurance. Minsan kasi sa laban, di ba, minsan nakangala yung mga legs. Shoulder, tricep dyan para maiwasan. Para masanay din sa fatigue. And after ng hold, syempre, tricep dips ulit. Kasi nasanay to work under pressure. Minsan kasi pag under pressure ka na is nawawala ka na sa system or sa rhythm. Kaya focus ka na, inisip mo na lang matapos na lang yung round or matapos na lang yung set. And after yan is push up. Pansin mo, di ba, napakahirap na mag-push up pagkatapos yan. Pero but that's normal. Kagaya na sinabi ko kanina, focus is more on work despite of pressure. Hindi naman siya mind over matter. Kung hindi, despite of pain, push through. Pinakamahalagang attitude when it comes to combat sports o sa mga fighters. And actually, ginagawa namin tong 3 sets. Kung sila magbuhat ng weights is dapat marunong muna silang buhatin yung mga sarili nila. Then after niyan, nandyan na yung squats. Pakahalaga ng squats, pero tatandaan nyo, when it comes to squat naman, focus more on proper form. Napakadami ng squats, pero focus is more on what matters most. Yan sa pinamahalaga pero most neglected exercise. Kasi napakadaming tamad gumawa. Nga pinapalakas yung legs mo, kundi pinapaganda rin yung pinaka-stance mo or yung pinaka-base mo. Kasi is napakadaming function yan, especially sa boxing, Muay Thai, MMA. Jiu-Jitsu kasi kailangan nyo siyang mag-lay down or mag-duck down. And after nyan is meron kami tinatawag na jump squats. Yung jump squats naman, napakahalaga yan. Hindi lang siya pang cardio, ginagawa yan pang strength and conditioning when it comes sa legs and focus is more on controlling the impact sa knees. In other words, weight and balance despite of explosive movements. Sa mahina pero you will get used to it. Ginagawa namin yan 3 sets and after nyan, weight training na kami. So, sa may example ng weight training namin, ito yung tinatawag na cable uppercut. Actually, sa weight training na ito is functional training. Bakit functional training? Kasi function to when it comes to boxing. Alam niyo, bakit cable yung pinapagamit ko, hindi yung dumbbell? Kasi more cable kasi more on tension. Kasi kailangan mag-focus ka more on balance and syempre yung tension at syempre yung slowly down. Lakas yung connection between your shoulders and syempre yung elbow para malis yung injury when it comes to uppercut. Minsan kasi yun yung nangyari, lalaglag yung mga balikat nila. Follow up ng more tricep exercises. Kasi sinabi ko sa inyo kanina, napakahalaga ng tricep when it comes to punching power. Tricep gives power to your punches, especially pag ginambay mo na with hips, sa paa, syempre sa shoulders. Yan yung isa sa mga example kung paano kami gumawa ng weight training program para sa mga fighters namin. Yung tipong mga function po, boxing, MMA, Muay Thai, kickboxing, mga ganyan. Matuto ng mga functional exercise and strength and conditioning when it comes to athletes. Dito sa ginagawa namin sa Titans, see you sa part 2.